Magandang araw mga kapatid, nandito tayo ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ako po si Mon Gualvez at nakikita nyo sa likod ko, nagsasagawa na ng ilang pagkilos o pagtitipon ang ilang mga grupo masasabi nating anti kay Pangulong Rodrigo Duterte. Wala lamang sa inyo yung dami nila, no? Nasa mga 50 to 100 members na ang mga nagtitipon-tipon dito kasabay ng araw ng paggawa o Labor Day. Pero kapansin-pansin, halos lahat sa kanila, pawang mga nakadilaw at nakaitim. Ang kanila pinapanawagan, itigil ng araw yung extrajudicial killings, ang pagpapatupad ng death penalty, maging at ilang pa sa mga nakita natin dito sa kanilang mga placards ay palayain nga raw si Senator Leila de Lima. Pakita ko lang sa inyo mga kapatid yung mga placards nila. Sila daw ay mga iba't ibang miyembro din ng mga union groups sa iba't ibang mga kumpanya. Meron silang mga panawagan, Free Leila. So, as early as now, dito sila nag-rally at pamaya-maya lamang daw ay tutungo sila naman sa may Mendiola. So, ilan din sa kanilang panawagan, ito yung paalisin ng China sa Panatag Shoal at Benham Rice. At ito nga, Free Leila dahil paniwala nga nila, political repression daw itong pagkulong kay Senator Leila de Lima. At syempre, yung mga panawagan din na about labor issues, ituloy pa nga rin daw yung alisin ng kontraktualisasyon. Pero dito sa bandang looban naman itong Liwasang Bonifacio, nandoon yung isang grupo naman na may isa, ito, Protect VP Leni, No to China, hashtag. Tapos dito naman, yung kanilang panawagan na i-impeach si Pangulong Duterte as soon as possible. Ito, yung kanilang grupo naman dito sa part na ito. So, ilan lamang daw sila, pamaya-maya daw, ay dadami pa yung kanilang hanay para nga ituloy ang kanilang mga pagkilos o protesta. Iba't ibang grupo ito mga kapatid na nandito na pawang masasabi nating anti kay Pangulong Duterte. Ang kanilang panawagan, magkaroon pa rin daw sana ng human rights sa pagpapatupad nga daw ng war on drugs ng administrasyon. Lapitan ko lang mga kapatid yung isa sa mga tumatayong leader dito sa grupo, dito sa may Liwasang Bonifacio. According sa kanila, sakaling dumating yung ibang grupo naman, hindi naman doon sila manggugulo. Tawagin natin si Sir. Sir, excuse me lang po. Sir, live na tayo sa Facebook, no? Ano pangalan ulit natin, sir, sa designation? Caras, Richard Alcantara. Okay, sir, para malinaw lang po, ano po yung pinakapanawagan lang natin ngayong araw ng paggawa, ngayong Labor Day? Ang pinakapanawagan namin, tigilan na. Maraming issue ang pinaglalaban namin dito. No? Kakaiba nga ang rally namin sa Labor Day na ito dahil bukod sa labor issues, gusto namin iparating sa gobyerno ang iba pang issue na bumabagabag sa hanay namin. Na ang karamihan naman ay mga empleyado din, mga kawani ng iba't ibang kumpanya, mga uring manggagawa din. So ang pinararating namin ang aming mga hinaing, ang pag-trample nila sa demokrasya at ang pagsupil nila sa karapatang pantao ng mamamayan. Yun lang po. Opo. Pero sir, may nakita kami talaga, meron pa kayong mga placards or posters na Free Leila. Isa pong uri yan, isa pong manifestation kung paano nila sinusupil ang karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino. Isang senador na ipakulong nila on trump-up charges, walang tunay na pruweba. No? So, nagagawa nila ito, nagagawa nilang ipakulong ang kung sino man, lalo pat isang senador, kahit na wala silang matibay na pruweba. No? Kaya na andyan yan, isa sa mga panawagan namin. Tapos isa sa malinaw na panawagan, sir, and mukhang pinaparte nyo talaga na patalasikin o i-impeach po si Pangulo. May mga streamers kayong ganun. Ang streamers na impeach Duterte dahil sa isa sa mga issue ng pagsupil nila sa demokrasya. Alam po natin na may naghain ng impeachment case against him. Pero hindi pa man nagbubukas ang Kongreso, pinipigilan na nila. Sinasabi nilang walang kararatingan. Alam namin they have the numbers pagdating sa botohan.
Pero bakit takot na takot sila na ipagpatuloy ito? No? Gusto namin malaman ng katotohanan. Kaya nananawagan kami, yung impeach Duterte po yan, ay dahil sa pagbubukas ng Kongreso, gusto naming ipaalam sa kanila na ang pagtutol namin sa pagpigil nila sa impeachment case na yan. Nabanggit nyo na ho kanina, sir, no? Sabi nyo nga, medyo kakaiba itong ganyong rally. Aside sa mga labor issues, iba yung mga panawagan ninyo. Parang nga lang malinaw ho, bakit po ito yung mga panawagan natin? Sa 10 buwan po na nauupo po ang ating Pangulo, ano po bang tingin nyo yung status nun? Ito pong mga kaanib namin, at kukunti pa lang naman yan na yan, karamihan po sa kanila, mga kawani ng iba't ibang pribado at pampublikong kumpanya. No? Mga uring manggagawa. So kung tinatanong ng iba, bakit yan ang aming dinadalang mga issue? Dahil yan po ang malapit sa kalooban nitong grupong ito na uring manggagawa din. No? Kaya nga sinabi namin, we are breaking the tradition ng regular celebration ng Mayo 1. Dahil imbis na ma-focus lang kami sa mga labor issues katulad ng ENDO o pagpapataas ng sweldo ng mga kawani ng pribado at publikong kumpanya, pinapanawagan din namin yung mga nakakasakit sa aming mga kalooban. Meron na po mga nagko-comment. Ang sabi po nila, sino ho pang nasa likod daw po ng grupo ninyo? Meron daw ho ba? Wala pong mga volunteers po lahat yan. No? Lahat ng mga yan nagsasakripisyo pumunta dito. Yung iba dyan galing Cavite, galing sa kung saan saan. No? Wala pong hindi isa dyang binayaran o hinakot. Kusa pong dumating yung mga yan. Panghuli na lang, sir, ano pa pong inaasahan na pagkilos po ng inyong hanay? Marami pa po. Para sa araw na ito, mamayang hapon, pagkatapos po ng maikling programa dito, ipapakita namin ang aming solidarity with the real labor groups. Yung pong mga manggagawa sa pabrika, manggagawa sa bukid, na karamihan sa kanila ay patungong Mendiola ngayon. So, tutungo rin po kami maya-maya pagkatapos ng programang ito at makikipagkita kami sa kanila. Okay, salamat po. Richard Alcantara, mga kapatid. Thank you, sir. Richard Alcantara po, mga kapatid ng Dampi o tanong natin lang kung ano yung ibang mga dito sa hanay nila. Pero ang sinasabi nila, mga kapatid, tuloy-tuloy nga daw yung kanilang programa dito hanggang makapananghalian. Pagkatapos noon, itutulak daw sila papuntang Mendiola. At doon nga daw inaasahan na mas marami pa daw yung kanilang mga miyembrong magdaratingan at doon nga daw magko-convene yung kanilang grupo kasama ng araw, yung ilan pang mga labor groups na kasama nila kanina before the interview with Sir Richard. Nung kinausap natin siya dito, ang sabi niya, ang grupo daw na nasa likod din nila ay Akbayan. So, miyembro din daw sila ng grupong Akbayan. At kung sakali man daw na magkaroon ng kanilang paghaharap sa ibang grupo na masasabi naman natin pro kay Pangulong Duterte, hindi naman daw sila manggugulo. At payagan din daw sana silang maglabas lang ng kanilang mga hinaing o kanilang mga panawagan kasabay nitong araw ng paggawa. So para malinaw lamang daw, mga kapatid, kasi baka nalilito daw tayo, bakit nga na imbis na mga labor issues, itong mga panawagan na talagang madalas na idinadaing ng mga anti-Duterte ang kanilang pinapanawagan, dahil ito rin daw yung mga panawagan na masasabi nilang malapit sa puso din daw ng ilang mga manggagawa, partikular yung patuloy umanong extrajudicial killing sa bansa, at ilan nga sa mga nakita natin placards yung wag ituloy o wag aprubahan yung death penalty at yung free Laila. So ilan lang yan sa kanila mga panawagan. Patuloy tayo magbabantay lamang dito sa Liwasang Bonifacio, pero pansamantala, yan muna ang pinakahuling sitwasyon. Ako po si Mon Gualvez, News 5.